Nakasimangot ako dahil dinala lang naman ako ni Joaquin sa party na aming diniluhan ni Senyorito Calix. Invited din palang opang to kahit nakasuot ng tuxedo. Ang nakaka-relieve ng stress sa lugar na dinalhan nito ay mas lalo ako nai-stress eh. Nakasimangot ako nakasunod dito. Dinala ako ng lalaki sa nakahilirang pagkain na nakadisplay sa ibabaw ng mahabang mesa. Ilang saglit bumaling to sa akin bahagyan nitong nilapit ang mukha sa gawing tenga ko at bumulong. Do you like food, right? Tumango lang ako at naging mabilis. Akabay ng lalaki. Kumuha ng kung ano nung putahe na animay walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa amin. Punong-puno ang plato nito at inakay ako patungo sa lugar na di masyado matao. Mr. Joaquin, anong ginagawa mo? Bulong ko dito na mapansing nagkikislapan ng kamera sa paligid. Let them be. I don't care. Sad itong di binitawan ng palad ko at inakay patungo sa isang minibar sa isang sulok. Di masyadong mataong pinagdalhan nito. We're here! Sabi nito sabay lahat ng upuan sa akin. Maingat itong nilapag ang dalang plato sa ibabaw ng counter. Naupo to pagkatapos. Sumunod naman ako dito. I-enjoy ko na lang natirang oras batas ang importante. May bayad ako kay senyorito pagkatapos ito. Kumain ka, alok nito. Di ako nagdalawang isip at sinanggaban iba't ibang klase ng pagkain. Tuwang-tuwa ako na malasahan ng mga yon. Wala akong alam maski isa sa putahing kinuha ni Mr. Joaquin basta ang alam ko, masarap lahat. Nakatuon lang lalaki sa akin habang sinubok ko ang mga sinisaring pagkain. Bartender, cocktail for her and brandy for me, please. Agad nitong order sa bartender sa harapan namin. Hindi na masama ang pinagdalhan dito sa akin, tahimik ang gawing yon at kami lang dalawang nakaupo. Di na ako masyado naaasiwa at ilang saglit, nilapag ng waiter ang order nitong alak. What do you think? Tanong ni Joaquin na bumaling sa akin at sa sandaling ito puno ang bunganga ng pagkain. Kinuha ang isang baso ng alak at nilahad sa harapan ko. Ang alin? Inosenteng tanong ko na di pa rin tinigilan ng plato. Nawala ba ang stress mo sa lugar? Gumusto ako at saka nag-isip. Okay na rin, may pagkain eh. Here, try this. Binigay sa akin ang baso ng alak. Tinanggap ko yon na walang pag-aalinlangan at mabilis tinungga. Napaubo ako dahil sa anghang. Teka, hindi ka sanay uminom? Are you underage? I can't believe I'm here offering you a drink. Sunod-sunod na tanong nito. 20 na po ako. Muli kong nilagok ang alak. Nakahinga to na maluwag na dinama ang dibdib. Gusto mo ba? Napansin kasi nitong inubos kong laman ng baso. Sunod-sunod na tumango ako hanggang sa tinodo ko na't ilang baso nang naubos ko. Interesting, lady. Bulong na lang ni Joaquin habang nakamasid kay Desra. Maya-maya isang malamyos na music na pumainan lang sa loob ng bulwagan. Nagsimulang sumayaw ang mga pares at napasimango tuloy ako na di ko namalayan. Habang nilingon ang bulwagan, lintik. Naalala ko na naman ang amo ko at saan kaya ay nagsusuot. Nakalimutan na talaga ako noon dahil lang sa babaeng yon. Don't tell me you like to dance. Tanong nito na mapansin ang pagsimangot ko. Nagpapatawa ka ba? Ang corny kaya ng ginagawa nila. Depensa ko sabay balik ng paningin sa harap ng minibar na nakanguso. Narinig kong umisi si Joaquin. I thought gaya ka ng mga karamihang babae na gustong-gusto ng mga corning bagay. Muli itong tumungga ng brandy. Napangiwi ako sa narinig dahil isa lang naman ako sa karamihang yon. Napatungga tuloy ako sa hawak na cocktail at agad iyong naubos. Kita kong pagkagulat na mukha ni Joaquin. Are you that heavy drinker? Hindi, ngayon lang. Matipid kong sagot. Bartender, isang cocktail pa nga. Order ka. Naribago kasi ako kaya't lulubos-lubosin ko na. Tsaka naiinis kaya ako kanina pa nagsisikip ang dibdib ko dahil sa amo ko na hanggang ngayon hindi pa lumulutang. Nakalimutan na siguro ko noon. Di ko napigilan ng sarili at sunod-sunod ang tungga ng alak. Dala na rin sa inis nararamdaman ko. Sanhi na walang puwas na tungga ng alak. Pakiramdam ko umikot na ang daigdig ko. Dalawang Joaquin nang nakikita ko at parang lumabo ng paningin ko. Joaquin, dalawa ka na sa paningin ko? Napangiti ito sa sinabi ko. Ngiti na umabot hanggang sa mata. Mas lalong gumagwapong lalaki pag nakangiti. Bartender, isa pa kang cocktail? Kaway ko dito at wala sa sariling napasinok. Hey Desra, that's too much. Saway na ni Joaquin sa akin. Bahagyang inusad ang matayog sa stool papalapit sa kinaupuan ko. Baka sa mukha nitong pag-aalala. Wala sa sariling naiharang ko ang hintuturo sa mga labi nito. Dama ko tuloy ang malambot na labi nitong tumama sa aking daliri. Kita ko ang pagkagulat nito, alatang natigilan sa ginawa ko. Diba, sinabi mo ito yung paraan mo para mawala ang stress? Huwag mo akong pigilan. Lasing na wika ko dito.
Cocktail sabi eh. Muli, isang baso ng alak ang nilapag ng bartender sa harapan namin. Walang dalawang isip tulungga ko yun at ubos. Napailing na lang si Joaquin sa ginawa ko. This woman surprised me. Mahinang sabi ni Joaquin sa sarili at sinimsim ang hawak nitong alak. Isa pa. Sisinok-sinok na hingi ko sa bartender sa harapan. Muli, uminom na naman ako. Hanggang bumigat ang talukap ko at gustong pumikit. Nahihilo na ako. Desra, are you okay? Tanong ni Joaquin sa akin habang sinusuportahan itong balikat ko. Yash, I'm fine and I can still handle myself. Lasing natulan ko at napa-English na ako. I think you're not. Let's end this here. Desra? Si Joaquin na sinilyapan ng relo sa braso. Ihahatid na kita. San ba ang inyo? Hindi, may hinihintay pa ako. Lasing na sabi ko sa lalaki. Tuloy nagsalubong ang kiling nitong nakatingin sa akin. Desra, it's too late. I'm going to send you home. Sabi nito na akmang tatayo. Hindi, may darating. Lasing kong bigel dito sabay hablot ng balikat upang makaupong muli. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Joaquin. Muling naupo at tuloy ang inubos ng laman ng baso. Ilang segundo nakalipas, unti-unting bumigay at pumikit ang mata ko, akmang mabubuhay. As I expected. Bulong ni Joaquin na otomatikong nasalo ng palad ang noo ni Desra upang maprotektahan at dito mama sa marble na counter. Maingat itong dinala ang ulo ni Desra sa balikat nito. Sinuportahan ni Joaquin upang hindi mabuhay. Akma na sanang tatayo ang lalaki na may biglang nagsalita mula sa likuran. She belongs to me. Madiin ang mukha ng lalaking nakatitig kay Joaquin. Wait, she's also with me? Di na natuloy ni Joaquin ang sasabihin nang muli ito nagsalita. She's my responsibility. Lumapit ang lalaki kay Desra. Buong persa nitong kinarga si Desra na nakapilig ng ulo dahil sa kalasingan. Okay. Get her before I change my mind. Sumusukong nilayo ni Joaquin ang sariling nakataas ang palad sa ere. Maingat na nilayo ni Calix ang sarili kay Gabriela mula sa pagkakayapos ito sa leeg niya. Di niya alam pero di siya nag-iinat sa mga halik na ginawa nito sa kanya. The woman is not his girlfriend. She was his bad partner. What's wrong with you, Calix? Nagsalubong ang kilay nito sa ginawa niyang pagbitaw mula sa mga labi nito. Nasa isang sulok sila ng hotel na pinagdarausan ng pagtitipon na dinaluhan niya. Napasa po siya sa kanyang noo at napabuntong hininga. Not today. I am not in the mood. Gabriela? Pilit niyang iniwas ang sarili mula sa babae. But we used to do this. Nagpumilit ng babae at muli, nilapit ang labi nito sa leeg niya. Akma siyang maling susunggaban ng halik nito. Mabilis siyang umilag. Maingat pa rin niyang inilayo ito. He does not want to be rude. Naninibago siya sa sarili niya. He used to bed lots of women. Pressure them with no commitment. Played sex. However, tonight he is not in the mood. Pagod lang siguro siya. Oh, come on, honey. What's wrong? Tumingkid to at niyapos muli ang mga bisig sa leeg niya. I want you inside me. Let me give you a head. Bulong nito na dinilaan ang labi niya. Naging mabilis ang kilos ni Gabriela pagkatapos. Lumuhod to sa harapan niya at akmang kakalagay ng butones ng suot niyang slacks. Mabilis ang kamay niyang pinigilan ng babae sa akma nitong gagawin. Let us end it here, Gabriela. Walang kabuhay-buhay niyang sabi sa babae. Nakita niya nagulat ng babae sa narinig. Tumayo to pagkatapos. Nilalaro ang necktie niya. Don't tell me don't want me. Do you still remember how I sent you to heaven last time we had it in bed, Calix? Malanding sabi nito sabay tapo na isang malagkit na tingin. Wala siyang maalala kung kailan niya huling kinama ang babae. Ang naalala niya ibang babae ang dinala niya sa kama. Kailan-kailan lang. Before his maid came. She's nothing but a whore and easily jumps into someone's bed without commitment except for sex and money. Napangawi tuloy siya sa kanyang naisip. Come on, honey, let's do some quickie. You know what I mean, right? Sabi pa nitong kagat-kagat ang baba niya. Then she started licking his neck down to his collarbone. Bagyang nakabukas ang suot niyang long sleeve. As I said, let's end it here, Gabriela. Muli niyang saad na nilayo ng kaunti ang sarili sa babae. Oh, come on, just a quickie, Calix. Pagpapumilit nito. Naging mabilis ang palad ng babaeng dinama ang bagay sa ibaba ng puso niya. Oh, damn you, Calix. Do you have someone else in your mind right now? Sumbat nito na marahas umatras. Nagliliyab sa galit ang titig na nakatingin sa kanya. Sa narinig niya sa sinabi nito, bigla'y sumagi sa utak niya ang inosenteng mukha ng maid niya. Bakit? Bakit niya naiisip ang personal maid niya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isipin mong gusto mong isipin, pero that's nothing to do with us. We were not a couple. Diretsahang wika niya rito.
Nakita niya na pati imbagang to sa narinig mula sa kanya. But I like you. Let's end this here. Kung wala ka ng ibang sasabihan, I gotta go. Sabi niya at dagling tumalikod. Calix! Nanggagaliiting mura ni Gabriela na nakasunod tanaw sa kanya. Kung bastos man siyang matatawag sa pagtalikod niya rito, in the very least, naging totoo siya dito at sa sarili niya. Nakakapagod din minsan ng mga ganitong bagay. He needs a break. Inayos muna niya ng konti ang suot niyang nagusot at muling humakbang papasok sa bulwagan upang balikan ang maid niya. Shit! Mura ni Calix nang di niya mahagirap si Destra sa lugar kung saan siya nito iniwan kanina. Damn that stupid maid! Where did she go? Reklamo niya sa loob-loob habang abala ang kanyang paningin sa kalilinga sa buong lugar. Sinuyod na lahat ng sulok pero di niya to mahagilap. Nainis siya pero nag-alala siya para sa babae. San bang babae niyo nagpunta? Gusto niyang sapakay ng sarili. He left her because of Gabriela and now she's nowhere to be found. Gumawi siya sa direksyon kung saan malimat na lang mga panauhin na kanyang nakakasalamuha. Ilang hakbang kanyang ginawa nang bigla, nahagip ng kanyang paningin ang dalagang nakaupo sa harap ng minibar, tumutungga ng alak. He clenched his fist upon staring at his maid from a distance. Destra was with a man, chatting and laughing as if they were that close. Parang nainis siya sa kanyang nasaksihan. Saglit lang siyang nawala, iba na ang kasama nito. Anong klaseng babae ito? He has no right to get mad because they are not in a relationship. Sino naman to para pagtuunan niya ng pansin? She is just my maid. My maid! Giit ni Calix sa utak. Yet seeing her with someone else made him furious and ready to explode any minute. Gusto niya tapunan ng suntok ang lalaking kasama nito. Why does he feel this way? Pinilit niya ibaglit ang ines na nararamdaman pero hindi niya magawa. Maya-maya nakita niyang akmang mabubuhay si Destra sa ibabaw ng counter. Then the man automatically protected her head from falling on top of the counter. He secretly wished he was sitting beside her and protecting her. Napatiimbagang siya at malalaking hakbang kanyang ginawa patungo sa gawin nito. Nang makitang akmang tatay ang lalaki, dali niyang pinigil to. She belongs to me. Walang prenong deklara niya. Wait, she's also with ani ng lalaki sabay hapit kay Destra. Di niya na to pinatapos. She is my responsibility. Nakatiimbagang tumitig siya sa lalaking kasama ng dalaga. Nagdidilim ang paningin niya kaya't bago pa siya makagawa ng eskandalo, dali siyang lumapit at buong persang pinasan si Destra na sa sandaling yo'y walang kamalay-malay. Kita niya nagulat ang lalaki. Hindi to nagtangkang pigilan siya. Sa halip hinayaan siya nito. Nakasunod tanaw lang to sa kanila papalabas ng bulwagan. Dinig niya umungol si Destra and she's totally drunk and wasted. Walang imik na binaybay niya ang hallway palabas na lugar na yon. Karga-karga ang maid niya. Hanggang narating niyang kinapaparadahan ng kanyang kotse. Nagpaalam si Canor sa kanya kanina dahil may emergency sa bahay nito kaya siya na mismo ang nagmaneho pa uwi. Maya-maya, habang malapit na siyang sinapit ang parking space, biglang gumalaw at umungol ang dalaga. Isa pang ang cocktail, please. Sabi pa nitong kumampas ang kamay sa ere. He stunts upon seeing Dara's fair underarm. Nag-init ng katawan niya. It's just an underarm to be exact. Yet his body lit. Naiinis siya sa sarili dahil sa simpleng kiliki ni Destra, grabe ang reaksyon ng katawan niya. Mantalang kanina halos magkubad na si Gabriela, tigang pa rin siya. One cocktail, please. Nasisinok na maling sambit ni Destra. Hey, shut up, stupid. Sabay niya pagkatapos. Pinaupo niya to sa ibabaw ng hood ng sasakyan niya na marating ang kotse. Nangangalay na ang braso niya. Akma na sana itong bibitawan pero parang wala itong lakas na umupo mag-isa at mabubuhay. Maagap at wala sa sariling hinawakan niya magkabilang bewang nito at sinuportahan. Hapit niya ang maliit na katawan ng maid niya. Pinagpawisan siya na malagkit dahil kanina pa siya nagpipigil. Minulat ni Destra ang mga mata sabay titig sa kanya. She painted a sweet and alluring smile on her lips. Napanunok siya, animoy naaakit sa simpleng ngiti nito. She looks very pretty in his eyes. Desra's smile is very alluring. It made his heart skip a bit. Senyorito? Lasing na tawag ni Desra kay Calix habang sumisinok. Sobrang lambing pakinggan. Napangiti tuloy siya sa narinig. Parang gusto na lang niyang pakinggan ang babae buong magdamag at hindi siya mapapagod. Biglang tumingala si Desra sa katawan dahil nga lasing napapasunod sa hangin ng katawan at mabubuhay. Naging maagap naman si Calix at lalong hinapit ang dalaga. Hapit-hapit niya ang katawan nito habang nanatiling nakaupo sa ibabaw ng hood. Senyorito?
Malambeng na sambit ni Desra na nanatiling nakatingala sa bituin sa kalangitan. Umungo lang si Calix bilang puna na sumunod na tumingala sa kawalan. Kita mo yung bituin na yon? Patuloy ng dalaga tinuro ang nagkikinangang mga bituin. Senyorito, kita mo ba? Lasing na singhal ng dalaga. Of course I do, stupid. Hindi ako bulag. Sagot niya sa media. Ganon ka kalayo. Sobrang layo. Sabi nito na nag-poppy eyes. The more she made that face, she became cuter and prettier. Paano mo nasabing malayo? Nakatayo lang ako sa harapan mo. Sinabayan niya ang lasing na dalaga. Basta, gano'n na yun. Pasinghal nitong saad na nakanguso. Tsaka, senyorito, may nakita ko kanina. Bukas nito na ibang pagsa. And what is it? Naintrigang tanong ng binata. Alam niyang lasing to pero natagpuan niya ang sariling handang makinig sa tangan niyang maid. Nakangiting dinala nito ang magkabilang kamay at pinatong sa magkabilang balikat niya. May nakita ko kanina. Ano nga? Wala sa sariling na intriga siya sa sunod nitong sasabihin. Ngumiti na naman to sa kanya. Di niya alam pero ba't tama ang ID ng dalagay kay gandang pagmasdan na tila ba gusto na lang niyang titigan to buong magdamag. Ano? Ganto oh? Patunin to at dahan-dahang nilapit ang mukha sa mukha niya. Namumungay ang mata ng dalaga. At wala sa oras, lumaylay ang leg nito at napasandal sa balikat niya. Nanayo lahat ng balahibo ng binata nang madama niya ang hininga ni Desra, tumama sa leeg niya. Jesus! Parang estatwang ayaw na niyang kumilos. It quivers his entire being. Saglit muling bumangon to mula sa pagkakasandal sa balikat niya at tumitig naman to sa kanya at ngumiti. Senyorito, may nakita nga kasi ako. Ano nga kasing nakita mo? He impatiently asked her. Ganto oh. Desra reached his nape. Slowly, he leaned forward close to him. Ganito, she whispered and drunkenly brushed her lips on his. Calix was stunned upon feeling his maid's sweet and soft lips. She made his heart race like stupid. As she was about to withdraw, Calix pulled Desra and deepened the kiss. He savored her innocent and delectable lips. He can feel Desra is not good at kissing yet. He feels an excitement rushing through his nerves. It feels good. He guided her on how to do it hanggang sa ginaya nito ang ginagawa niya. Di napigilan ng binatang hapitin ang katawan ng dalaga padikit sa kanya. Gustong-gusto niya ang dampi ng mga labi ni Desra. It was very candid and sweet. As he was about to bring his lips down to her neck, Desra pushed him away. Ilang saglit bigla siyang natauhan. Jesus, what am I thinking? Hindi tamang samantalahin niya ang kalasingan nito. He was too excited to do more with her, yet for an innocent lady like Desra, he needed to endure it. Calix pulled himself away from her. Desra smiled. Ganyan yon nakita ko kanina, senyorito. Nakakita ko naghahalikan. Lasing pa rin sabi nito. She pouted her lips to put an act and then hugged herself. Nang narinig ni Calix ang pahayag ng maid niya, tila baga binuhusan siya ng sandamakmak na yelo. Is she doing it on purpose? Is she doing it only to demonstrate what she saw earlier? Upon realizing it, his excitement slowly faded. Come on, let's go. Walang ingat niyang binitawan to at daling tumalikod.